Magandang umaga mga ka-Pound for Pound and welcome back sa ating YouTube channel. Happy New Year sa lahat! At pasensya na kayo dahil hindi tayo nakapag-upload ng videos last year dahil sa busy tayo sa work, sa pag-aaral. At na-warningan na rin tayo ni YouTube. Actually, tinanggalan tayo ng ads dahil nga hindi tayo nakapag-upload. But anyway, tuloy-tuloy na po ang ating pag-upload this year. At ang unang pag-uusapan natin, dito muna tayo sa MMA. Pag-usapan natin si Jon Jones at ito si Tom Aspinall. Alam natin si Jon Jones, mga ka-Pound for Pound, ay hindi talaga siya heavyweight. Although 6'4" ang height niya at usually nasa 210 o 204 o mga ganun yung mga weight niya. At hindi talaga siya heavyweight. Heavyweight siya pero hindi siya ganun kalaki. Alam natin mga heavyweight na iba na kagaya ni Silva, no? 6'9", yung iba 6'8". Sa boxing may mga 6'6", 6'7", no? At siya ay nasa 6'4". But anyway, light heavyweight talaga si Jon Jones. At he is considered as the greatest of all time when it comes to MMA world. Technically, no, wala siyang talo dapat. Pero dahil dun sa disqualification niya, yung nagbigay siya ng vertical na elbow, na-disqualified siya, binigay yung pagkapanalo sa kalaban. Well, ang pag-uusapan natin ngayon is itong laban na tiniluluto, no? Ayon nga kay Dana White na gagawin niya lahat para magkaroon o masagawa yung laban ni Jon Jones at ni Tom Aspinall. Si Tom Aspinall ay mas malaki, mas makapal, sabi nga ni Adesanya, no, na I didn't expect that you are thicker. Mas makapal siya than I thought, no? Mas malaki, kita mo naman, mas malaki si Tom Aspinall, mas patangkad, 6'5", at mas mabigat. At sa kanyang weight, siya po ay mabilis para sa isang heavyweight. At alam natin yung mga knockout ratio niya is hindi na umaabot ng second round, or usually first, second, ano? Ang tanong is, paano raw kung umabot siya ng 4th, 5th round kay Jon Jones at nag-kick in yung kanyang endurance, yung kanyang stamina, no? Doon siya lulunurin ni Jones when it comes sa ground game, no? At Jon Jones is supposedly pa-retire na because he is no longer, no? He is not actually getting any younger. He is 37 years old. Alam natin ang prime years ng a fighter, and fighting is a young man's game, ano? At sabi nga sa psychology na ang age ng prime years for a fighter is naglalaro sa 28 years old hanggang 35. So obviously Jon Jones is no longer in his prime. Nakita natin yung laban niya kay Stipe na wala na rin sa prime, na mabagal, no? At talagang nagpakita lang na Jon Jones is on a different level nung nilabanan niya si Stipe. At nakita rin natin yung pagbagal ni Jon Jones, no? At yung mga controversial fights niya na dapat daw italo siya rito kay Dominic Reyes o sa unang fight nila ni Gustafsson, ano? But anyway, pag-usapan natin yung dinidemand ni Jon Jones na 30 million, no? At sabi nga naman ni Dana White na walang problema dahil kung hihingi ni Jon Jones yung pera na gusto niya is walang magiging problema as long as ibigay ng UFC yung fight na hinihingi ng tao, which is Aspinall and of course si Jon Jones, no? Si Tom Aspinall ay ang interim champion ngayon, ano? Siya po yung kumbaga mandatory sa boxing for Jon Jones na kalabanin. Pero ang gustong kalabanin ni Jon Jones ay itong si Pereira na sabi nga nila na alam na nila ang mangyayari, pero do not discount Pereira because he has the power on his left hook. Kapag tinamaan ka, ibabagsak ka talaga. But anyway, no, hindi talaga heavyweight itong si Pereira. Bagamat si Pereira is matangkad din, no, 6'4", na kaya niya maging heavyweight, no? Pero ang tanong is mag-a-adjust pa nga lang siya at hindi pa siya used to dun sa ganun timbang, no? So hinihingi ni Jon Jones yung 30 million at karapatan niya yan dahil siya ang GOAT, no? Siya ang cash cow, kumbaga. At marami nagsasabi na there's no way to get 30 million daw na hinihingi ni Jon Jones. Anyway, sa boxing kasi is pwedeng ito. I think in Jones' situation, status, bilang the greatest, talagang cash cow at talagang inaabangan siya sa UFC, may karapatan siya mag-demand at nagbigay naman si Dana White na walang problema dun. Hindi problema ito ng mga commentator kung sino man dyan, no? Kasi si Dana White naman ang mag-a-approve niyan, no? At pinasalamatan o pinalakpakan si Jon Jones sa kanyang genius move. If he wants, no, Pereira, if people wants
Jones to fight Pereira, then the demand of John Jones, which is 30 million, dapat ibigay nila. Why? Aspinall is younger, faster, nasa prime pa. 31 yata si Tom Aspinall, mas malaki, mas mabigat, no? At alam natin he is getting better. Although may losses siya, but he learned from those losses, from the training, nag-upgrade siya, and now he is better than before. So probably, sabi nga ni Jones, if I were to fight between the two, gusto ko si Pereira, dahil si Pereira daw is risky rin, professional din, no? At may pangalan din, pero he is established more compared to Aspinall. But Aspinall, kumbaga pag-uusapan, he is high risk with low reward. Parang ganun daw. No, kasi sabi nga ni Jones, kung lalabanan ko si Aspinall, tatalunin ko, para lang daw siyang tumalo ng isang Cyril Gane. No? Wala pong katapusan ng tao, no? Na itatapat sa'yo, o natalo mo, ito naman, labanan mo para malaman talaga natin kung GOAT ka. No, kapag hindi mo raw nilabanan itong si Aspinall, makakompromise yung GOAT status mo. Well, anyway, kahit labanan ni Jones si Aspinall o hindi, secured po ang kanyang GOAT status. Sabi nga ni Gordon Ryan, yung kanyang trainer, yung kanyang jiu-jitsu side trainer, na alam natin, Gordon Ryan is also considered as the greatest when it comes to ground fight, grappling, jiu-jitsu. Sabi ni Gordon Ryan, mas mabuti, ito sa tingin ko mga idol, sa tingin ko mas maganda munang labanan paglabanin itong si Aspinall at itong si Pereira. At kung sinong manalo sa dalawa, labanan si Jones. Yun talagang dapat, But anyway, John Jones is not ducking anyone. Sabi nga nila, dinaduck niya sa Aspinall. No. John Jones is in the position, not to negotiate, but to demand. No? Kailangan niya itong presyo na to, o maybe time niya na para mag-retire, no? Pero sabi niya nga, hindi po ako mag-retire muna. Ang gusto niya kasing labanan talaga si Ngannou. Na napapabalita na nagkaroon daw itong si Ngannou ng mga excuses, no? With ganun din, yung paghingi ng nagde-demand ng bayad. At mukhang hindi sila nagkasundo ni Dana White. Well, si John Jones kasi is the greatest at talagang maraming ipinapasok na pera. And good thing si Dana White na hindi naging madamot dito kay John Jones. Ang tanong, kapag naglaban ng dalawa, sino pong mananalo? Well, admitted naman si Jones, gaya ng sinabi niya rito kay Ngannou, na he has the chance to knock out Jones. Because alam natin na Aspinall has the power to put down Jones to the canvas. Pero kung hindi po magawa ni Aspinall yun, ito po real talk lang tayo. Hindi dahil sa maka-Jones tayo, maka-Aspinall, mga ganyan. Hindi po, this is the real talk. Jones is not in his prime anymore. No? At alam natin nung one time na knockdown siya kay Reyes, nung nakick yata siya, nasuntok siya, bumagsak siya. Meaning there is vulnerability in Jones' side when it comes pag natamaan siya ng timing. At kapag natamaan siya ni Aspinall, probably he would be KO'd. No? But the question is, paano kung hindi siya na-KO? Ni Aspinall, umabot ng 4 to 5 rounds na hindi inaabot ni Aspinall. Then most of the fighters, mga commentators, are saying that Aspinall is in danger. Actually, some believe that Jones could still pull this out, itong fight na to, dahil alam natin na Jones has the experience and the IQ. He will find ways to defeat you. Anyway, nung sinabi kasi ni Jones, medyo na-disappoint yung ibang mga fans na sinabi niya na parang nananalo si Dominic. Anyway, okay lang siguro matalo siya, maybe nakatapat siya ng katapat niya, but he changed his mind, somewhere in between the fight, na hindi, sabi niya. So ganun sana, this could be his last hurrah before siya magsabit ng kanyang gloves. And ang fight dito is underdog si Jones because of the age, because of the size, because of the speed of Aspinall, at hopefully mag-train si Jones dito. Hindi pa naman siya ganun katanda, nasa 37 pa siya, kaya pa yan.
At yung ibang fighter nga dyan, nakaka-pull out pa ng fight, 40 up. And anyway, kailangan lang ni Jones ng training, magbigyan siya ng magandang kondisyon. And I believe that he will be able to pull out the fight. At makuha niya ito, no? At talagang ma-cement niya yung legacy niya na wala namang ko-question if he is really the GOAT, no? Marami kasing mga fighters din na nakalaban niya, naniwala na Jones can put this fight. So, ano pong opinion nyo mga idol? Ito ba ay may papanalo ni Jones? Anong round? Would he be able to knock out Aspinall, which most probably mahirapan siya? Or kaya ba siyang i-knock out ni Aspinall sa round? And who will win this fight? Hanggang sa muli mga idol, at patuloy tayong mag-upload sa ating channel. God bless everyone.